Hello guys, welcome back na naman po sa ating channel. Welcome ta sa ato ang channel no. LTHP TV page. Ayan guys. So dati po itong local treasure hunter pel .lthp pero binago ko po yung pangalan guys, LTHP TV page para po mas madali. So today's video po ay tatalakayin natin itong isang lugar na sabihin na natin maganda siya guys, na isang treasure site dahil nga may nakuha ditong HTM o tinago talaga ito guys na napakagandang kagamitan mula sa World War II. And then sa history po naman ng lupa dito guys, positive po na dito po dati si General Tungho nag-stay po siya dito ng 2 buwan. Ayan. Bago siya lumikas. So ayun po sa history yan guys, sa mga nakakatanda dito. So hindi naman natin alam, pero based on sa history po dito po sa Mindanao ay talagang nanatili sila dito guys. Iwan ko 3, 4 o mas marami pang mga generals na pumunta dito. So hindi ko na lang inuusisa yun yung mga ganong bagay guys, dahil focus po tayo sa pagtulong ng ating mga katiis na ma-scan man lang yung kanilang mga area guys. Ayan. So itong pag-i-scanning natin guys, libre po ito doon sa mga miyembro lang po ng LTHGP Misamis Oriental. So ibig sabihin, pag ikaw ay miyembro ng organisasyon na LTHGP, ayan, Local Treasure Hunter Group of the Philippines, Misamis Oriental, libre po ang ating pag-scanning. Sa ibang lugar, halimbawa po labas ng Misamis Oriental, tapos membro ka rin dito, kahit na malayo ka, pwede rin nang i-assist. Ayan, so habang nanonood kayo dito guys sa video ito, medyo mahaba-haba pa ito, so ikikwento ko na lang, so manood na lang kayo dyan about sa pag-i-scanning. Tapos magkikwento ako dito guys about naman sa LTHGP MISOR, yung organisasyon na ginawa ko guys. Total, alam nyo naman kung anong magiging resulta dyan sa scanning, yung 3D image, yung may blue ay butas yan, cavity or cave. Tapos pag may pula naman, yan yung minerals, including item guys. And then yun nga, magkikwento ako guys. So ang ating LTHGP group, yan nga organisasyon ko guys, libre po lahat ng mga nagpamembro o mga miyembro dito guys, libre scanning. Tapos guys, kaya lang ito ginawa ko para po makahits tayo guys, lahat ng miyembro. Imposible namang hindi tayo makahits na sa dami-dami ng miyembro, tapos ililibre natin ng scanning bawat isa o kada isang site ng miyembro. Tapos kung sino yung pinakamagandang site, pinaka-positive guys, yan yung tutulungan ng organisasyon. Yan yung tutulungan magbiging sa operasyon, sa mga gamit at financing pagkain guys. Tapos lahat ng mga miyembro, kahit na po wala siyang site o hindi sa kanyang site nakuha o na-hits ang item, meron po siyang share. Ayan po, ito po ang kagandahan ng ating grupo guys, dahil kahit na wala kang hukay o wala kang treasure site, hindi ka nagpapa-scan, pag halimbawa po ang isang miyembro natin na taga ibang bayan o taga ibang lungsod na nakahits, siyempre naman may share yung local group. Ito nga, yung grupong ito, siyempre lahat ng miyembro po ay magkakaroon ng share. Kaya po, yan po, so ginawa ko talaga ito para po ma-share o may bahagi yung mga treasure recovery, maliliit man o malalaki. So ganyan guys, ginawa ko talaga para po matulungan yung iba. Kasi nga yung iba guys, walang gamit, walang gaanong gadget. Tapos speaking of gadget guys,
Dito kasi sa atin guys, sa Pilipinas, more on minerals itong ating lupa. So kaya nga, sa dinami-dami kong ginamit na mga gadget, mga galing ibang bansa, tapos ito namang Maria, dito ako hiyang guys, dito ako boto guys, dahil nakikita ko at alam ko na yung mineralization light or heavy. So alam ko na yung mga minerals o item o mga bakal-bakal, bomba, yung bayonita, excuse me ba, lahat na po ng mga minerals, iron at saka yung mga bakal, alam ko na po kung ano ang hugis o ano ang forma guys. Tapos yun nga, ito ang pinakahiyang ko sa lahat ng gadget na ginamit. Kahit na aura meter lang ang itira ko dyan sa ilalim, yan, pwede na yan guys. Pero kung meron man pa tayong iba ng mga gadgets tulad ng metal detectors, kaya lang guys, yung mga metal detector ay mababaw lang talaga ang abot ng kanyang detection. So kung gaano kalaki yung kanyang plato guys, ganun din kababaw yung kanyang detection. Halimbawa po, 12 inches below po siya na plato, ibig sabihin 12 inches lang din yung madidetect niya. So kaya nga po, kailangan natin ng 3D. So pwede na itong Legend 3D, pwede na yung PIP, at mas malalong pwede itong Maria Technology dahil nga mas malalim-lalim ito guys sa lahat ng ating nagamit guys. Tapos mura lang, affordable lang siya guys para sa atin na mga Pinoy at hiyang pa sa lupa natin na more on minerals. So yan guys, ang dami-dami ng gumamit nito at medyo marami-rami na rin ang bumili sa atin. At paalala rin yung mga bumibili ng Maria Technology na ang dami-dami dito nga nagpapa-assist sa akin sa kanilang mga site at nagpapa-assist ng kanilang 3D image result. Paalala lang po na kung hindi galing sa akin o hindi dumaan sa akin, dahil nga marami kaming mga dealers nito, ay kung saan kayo nakabili guys ay doon na lang kayo magpa-assist. Lalo na yung mga masisira yung kanilang gadget guys, dito nila ilalapit sa akin na hindi naman sa akin binili. So unfair naman po. So yun lang guys, kaya pinapaalala ko sa mga may mga gadget na nito guys. Then guys, ayan. So inulit-ulit ko talaga na i-scan yung area na yan mula north, mula south to north. Ngayon naman nasa ano na tayo, east to west. So para po talaga makonfirm natin kung may mineral sa ilalim. Yun nga, unang scan natin guys, meron siyang tunnel dyan sa ibaba o meron siyang erode soil. O ibig sabihin tambak na lupa na nandyan sa ilalim. So yan guys, pakinggan muna natin dahil detector po ang gamit natin dyan, pinpointer. So yan, yung Maria po pwede pong magiging pinpointer. So ayan, pakinggan natin guys. Ayan, di ba? So banda dito sa gitna ay merong tutunog ng kaunti. So ibig sabihin meron siyang metal na hahagip dyan. So ngayon naman gamitan natin ng scanning naman. So 3D scanning. Tignan natin kung ano yung tumutunog dito sa bandang gitna. So ayan guys, kung mapapansin niyo meron siyang pula. Ayan, sentro na po yung pula. Ayan guys, yung pula na yan guys, yan yung metal or high mineralization or mineral na high grade. Ayan, pwedeng high grade minerals, pwedeng item. Pero pag ganito guys, sitwasyon na sabihin natin 50-50, 50% minerals, 50% din yung item, ito na lang. Total 50-50 siya. Ibig sabihin, pag merong positive HTM o hidden trail marker na nakukuha sa isang butas, ibig sabihin po, pabor po doon sa 50%
item yung mai-scan natin guys o yung makuha sa 3D guys. Pero pag sa kabilang banda naman, pag negative po tayo sa HPM o walang HPM yung hukay ninyo guys, wala kayong nakukuhang mga man-made HPM, ibig sabihin po, pabor naman po tayo doon sa 50% na minerals. So yan guys, para mas malinaw, sabihin ko sa inyo guys, yung pag-i-scan po na may madidetect tayong parang red object dyan sa ilalim, dalawa po ang meaning niyan. It's either minerals or item. Yung mga baon guys, yun na ika nga na treasure. So magdidepende po din sa 3D image niya. Pag halimbawa po 3D image niya na naka-square type, talagang square na square, tapos flatten po ang kanyang kuitan sa ibaba, ibig sabihin treasure box yan. And then mas mababaw lang dahil nga nahahagip lang. Pag merong mga 6 meters na item, siguradong makikita ng 3D visualize. Yan yung Maria technology. Sigurado ako yan. So ayan guys, muli kong i-announce yun sa inyo ha guys, na meron tayong bagong Legend 3D IS na yung hinahawakan kong basto ng Maria Technology, ganyan din ang ano niya, itsura niya, pero wala ka nang isasabit sa leeg. Ganyan tulad ng Maria na meron pa kayong isasabit sa leeg. Tapos sa cellphone na po siya naka-connected. Ayan, ipa-plus ko na lang sa screen guys para makita nyo guys. Muragway kapoy gikas bangag. Next move.